Kasama nyo nag-iisang liga ng katotohanan. Narito na mga balitang dapat nating sama-samang saksihan. Matapos ang solo-solong pagpapakilala, mga kandidato sa pagkapangulo, sumasama na sa patalastas ang kanilang mga senatorial candidate para makakuha ng maximum exposure sa gitna ng paubos ng airtime sa telebisyon. 6 na presidential candidate posible raw ma-disqualify dahil sa kanilang naglalakihang billboard. Mga grupong kontra sa SC ruling na nagbibigay pa tulong kay Pangulo Arroyo na magtalaga ng bagong Chief Justice kabila ng protesta. Motion for reconsideration, inihahanda na. Piket ang mga nasibak na empleyado ng Goldilocks, humantong sa Girian at Batuhan. UP Sunken Garden, nagbistulang dagat ng mga lobo. Higating Easter Bunny sa South Africa, gawa sa purong tsokolate. At Academy Awards, Best Actress Sandra Bullock, no show sa London premiere ng pelikulang The Blind Side. Matapos mabisto ang umano'y pambababae ng kanyang mister. Dalawang araw bago mag-eleksyon, kanya-kanyang diskarte na ang mga presidential candidate para makakuha ng maximum exposure sa gitna ng kanilang paubos na airtime sa telebisyon. Kaya matapos ang solo-solong pagpapakilala, tinutuhog na rin nila ang mga patalastas kasama na rin ang kanilang mga katiket. Saksi si Claire Delfin. Para tapusin ang kahirapan, ang sagot, Opo. Isang buwan matapos umarangkada ang national campaign, tuloy ang pagbaha ng mga patalastas ng ilang presidentiables sa Himpapawid. Pero sa pagkakataong ito, imbes na solo, kasama nila ang kanilang mga bise o di kaya'y senatorial ticket. Si Senador Manny Villar, bukod sa mga lalaking senatoriable ng nationalista slate, may bersyon din ng patalastas na kasama ang mga babae niyang katiket. isang boto lang po sa oposisyong totoo. Isang boto lang po sa opozisyong totoo naman ang tagline ng lumalabas na campaign ad ni dating Pangulong Joseph Estrada kung saan kasama niya ang kanyang mga senatoriable. Estratehiya raw yan ngayong nangangalahati na ang kampanya kung saan makalipas ang kanilang solo-solong pagpapakilala, tinutuhog na ng mga kandidato sa pagkapangulo ang limitadong airtime para sa patalastas kasama ang kani-kanilang mga kaalyado. At bakit nga naman hindi? May exposure na sila, bit-bit pa nila ang kanilang buong ticket. Creative din yung mga kandidato naghahanap sila ng way by which they can have maximum exposure and at the same time not violate the law clearly. Ika nga. 120 minutes lang kasi kada istasyon sa telebisyon ang pwedeng biling airtime ng bawat presidential candidate sa buong campaign season, habang ang kanilang partidong kinabibilangan may tigwa 120 minutes na pwedeng gugulin. At batay sa monitoring na ginawa ng grupong Pera at Politika, lumalabas na paubos na ang tig 120 minutes na allotted airtime ng tatlong presidentiable na sina Villar, Estrada at Senador Noynoy Aquino sa dalawang pinakamalaking network sa unang buwan pa lang ng kampanya. Sabi ng COMELEC, wala pa silang malinaw na panuntunan kaugnay sa mga maituturing na combined ads. Pero sa ngayon, binabawas daw ang airtime ng mga ini-airing patalastas base sa kung sino ang nagbayad nito. Kunyari, paid for NP, whatever. Paid for LP, paid for KBL, whatever. Yung sa party allotment ibabawas. Hindi yun i-divide by the people who are in the ad. Ako si Claire Delfin, ang inyong saksi. Dahil lamang sa kanilang naglalaki ang billboard, nanganganib pong ma-disqualify ang 6 sa kandidato sa pagkapangulo. Darito ang report. Yan ang turing ng COMELEC sa ilang campaign billboards ng 6 na kandidato sa pagkapangulo. Bukod sa sobra na raw sa pinapayagang laki, wala pa raw ito sa mga common poster area. Kabilang sa mga kinakitaan ng COMELEC ng mga illegal na campaign materials umano, sina Senador Noynoy Aquino, dating Pangulong Joseph Estrada, Senador Richard Gordon, Gilbert Teodoro, Brother Eddie Villanueva at Senador Manny Villar. Babala tuloy ng komisyon, kung hindi ibababa ng mga kandidato ang kanilang mga material sa loob ng 3 araw, posible silang madiskwalipika sa karera. Batay sa itinakdang guidelines ng COMELEC, hindi dapat lalampas sa 3 feet by 8 feet ang mga streamer ng mga kandidato at pwede lang yang ikabit sa mga authorized common poster area o di kaya sa isang pribadong lugar basta't pumayag ang may-ari.
Sagot naman ng Liberal Party sa COMELEC, kung mayroon man silang mga oversized billboard, posibleng galing daw sa mga volunteer nila ito. Pero mismo si Aquino nanumbat sa komisyon at sinabing atupagin na lang daw nito ang automation. Sa ngayon, naghihintay naman ng formal na reklamo ang lakas kampi CMD na partido ni Teodoro para makasagot ang kanilang mga abogado. Habang si Villanueva, iginiit din na volunteer ang gumawa ng mga billboard at hindi ang kanyang partido. Ang Nationalista Party ni Villar, iginiit na sumusunod sila sa batas pero imo-monitor pa rin daw kung may mga taga-suporta silang naglagay ng sobrang laking billboard. Wala namang sagot sa ngayon sina Estrada at Gordon kaugnay sa paalala ng COMELEC. Para sa saksi, Mariz Umali nag-uulat. Samantala, mismo ang palasyo ang nagbabala ng isang military junta sakali magkagulo sa eleksyon sa Mayo. Kaliwat kanan na rin ang mga kilos protesta kontra sa desisyon ng Korte Suprema na nagbibigay ng pahintulot kay Pangulo Arroyo na magtalaga ng bagong Chief Justice. Saksi si Teresa Andrada. Pagkakatanggalin, sinabayan ng pagsindi ng mga kandila sa tapat ng UP College of Law sa Diliman, Quezon City. Bilang protesta yan sa desisyon ng kataas-taasang hukuman na hayaan si Pangulong Arroyo na magtalaga ng susunod na Chief Justice. Isang kabaong din ang inilatag sa tapat ng kolehiyo. Simbolo raw ng kamatayan ng kasarinlan ng judikatura. Kaninang tanghali, isang protesta rin ang ginanap sa harap ng Korte Suprema. Sumbat ng mga grupong nagrally. Mga taksil ang siyam na mahistradong bumoto pabor sa anilay midnight appointment ng susunod na Chief Justice. Tingnan nyo Article 7 at makikita nyo walang distinction na ginagawa as to the kind of appointments that a sitting president is barred from making. At hindi sa basta protesta, tinutuldukan ng mga kontra ang usapin. Maghahain daw sila ng motion for reconsideration kaugnay ng desisyon. Kabilang sa mga nakiisa sa protesta, ang ekonomistang si Winnie Monson. Pwede ba, Supreme Court, can you please listen to us? Pwede ba, you do defend the Constitution instead of misinterpreting it? Babala tuloy ni Brigadier General Danilo Lim. Dahil sa desisyon ng Supreme Court, di raw malayong mag-alsa ang militar. Sa kabila nito, mabilis ang pagtitiyak ng AFP. Mananatili raw silang tapat sa konstitusyon. Pati ang Malacanang, tiwala raw sa katapatan sa chain of command ng hukbong sandatahan. Pero sakaling magkagulo sa eleksyon, mismong palasyo rin ang nagsabing hindi raw malayong magkaroon ng military takeover. Maari ang military mag-takeover. Maari, I'm not saying. Maari. As military juntas have taken over in several countries, especially in Southeast Asia.